Hello sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero na ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyado mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng istasyon o ng programa. MX3 Stories. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to hanggang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories sa tidsada ng MX3. Dito ako, believe! Simula at pangarap. Mga bangga, lumaki sa Cavite bilang bunso sa 10 magkakapatid na maagang nakaranas ng matinding kahirapan, pagkawala ng ama, at palipat-lipat na tirahan at paaralan. Ang batang minsang tumawid ng gutom sa 2 pisong tinapay ay natutong mangarap na balang araw, siya naman ang gagawa ng tinapay na magpapasaya sa iba. Pagsubok at pagbangon. Naging single mother sa murang edad matapos pumanaw ang ama ng kanyang anak. Ngunit sa halip na sumuko ay sabay niyang tinapos ang ALS o ALS, TESDA at paghahanap buhay hanggang makapasok sa call center at mapabilang sa top 1 ng ALS o ALS examinees sa buong bansa. Dumaan din siya sa matinding depression habang buntis sa ikalawang anak. Ngunit sa tulong ng kanyang asawa, tamang gamutan at matibay na pananampalataya, unti-unti siyang nakabangon at muling nagsimulang mangarap. Gabay at pundasyon. Ngayon, pinagsasabay niya ang pagiging freelancer at pagnenegosyo sa home baking habang kasama ang asawa sa pagbuo ng isang pamilyang puno ng pagmamahal. Ang mismong pagmamahal na minsang hinanap niya noong bata pa siya. Para sa kanya, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi lamang ang negosyo, kundi ang pagkakataong mabigyan ang kanyang mga anak ng buhay na dati
pangarap lamang niya. Sandigang banal na salita. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Mga bangga, sa likod ng bawat tinapay, may kwento ng pangarap, pagsisikap, at tagumpay. Makasama natin ngayon si Ethel Tagala. Magandang hapon and welcome to the show. Hello po. Hello, Ayan, medyo Ethel. mainin ang boses ni... Hello po. Ayan, medyo lakasan po natin boses. Ethel, anong tawag sa'yo ng mga kaibigan mo? Ethel talaga? Yes po. Ethel. Baka Miss E, Madam Oo, E. o Ganun. kaya may tetel, di ba? Ayan. Minsan ganun, tel. Parang gusto ko yun, Ethel. Ganyan. Hindi, madalas kasi Oo. ganun kapag mga magkakalaro, magkakaibigan. Magkakatropa, no? So, Oo. Ethel. Ethel, okay. Naku, Ethel, pang 10 ka. Mm-mm. Bunso. Paano yun? Siyempre, pag bunso partner, no, lalo na pag babae. Oo, siya yung special. Siya yung, Oo. Bukod sa favorite, ang Oh. isang mahirap dyan, partner, mahirap kang ligawan. Kapag bunso, di ba? may siyam kang kapatid. Oo, dadaan muna sa siya. Oh. Kamusta bang pagkabata ni Ethel? Ano po halo-halo eh. Parang siguro mas tumatak sa akin yung kasi medyo malayo yung mga gap namin sa ages eh. Mm-mm. Kasi 10 kami. So parang ang tumatak sa akin nung bata pa ako, yung mga kapatid ko, meron din silang sariling buhay na binubuo, ganyan. And ngayon, ngayon ko nararanasan na mas naging close kami, although hindi na kami palaging magkakasama. Kasi nagkapang-abot na yung mga edad namin. Nung ano ka ba, tamad ba? Sabi mo, kayo ay nakaranas sa maagang, yung sa edad nyo pa lamang, ay nakaranas kayo ng matinding hirap. Sa paanong paraan? Kayo ba paano ba yung pagkain ninyo? Nakakain ba kayo ng tama sa isang araw? Yung sa mga kapatid ko, nung nagtatrabaho yung tatay ko, very provider man siya talaga si tatay. So, napaprovide niya lahat. Kumbaga malaki yung kita niya. Tapos nung dumating na sa akin, yun na yung nare-recall ko na nagkasakit na siya. Tapos wala na talaga. Tapos sobrang hirap siguro yung wala kaming ilaw, wala kaming tubig. Ano ba trabaho ng tatay mo? Dati siyang trailer truck driver. Yung mother mo? Housewife. Kaya. Okay, so kunwari, wala kayong ilaw, paano yung pag-aaral mo? Gasera. Gasera. Opo, tas yun, gigising ka na, yung puro na, usok din yung ilong mo, ganun, ganun. Ganun po. So, ikaw, nakapasok ka pa naman ng, ng school? Opo, nakapag-aral naman po kaming lahat magkakapatid. Tapos, nung grade 5 ako, nakapasok ako pinasok ako ni ate sa Canosa. Ano po siya foundation siya, parang social work ng mga Japanese sponsors. Tapos kaming sponsored child, binibigyan nila kami ng support, like yung mga gamit, uniform, lahat ng kailangan namin sa school. Ay, buti, may ganun, So, at least naitapos mo, nairaos ang pag-aaral. Actually, nung elementary, nakagraduate ako, tas nung pagdating ng high school, doon na medyo magulo. Siguro kasi nag-teenager na ako, ganyan, medyo hindi ko na alam kung ano yung gusto ko. Tapos, may sakit si tatay, minsan doon ako sa nanay ko, minsan doon ako sa ate ko. Medyo pa, lipat-lipat ako ng kung saan ako mag-i-stay. Ano ba pangarap ng isang Ethel nung bata? Kung babalikan ko po ngayon, honestly, magulo. Hindi ko alam eh. Siguro kasi hindi ko masyadong naisip ano ba talaga yung gusto ko nung bata ako. Sa sobrang dami. Kasi, minsan may isip mo yung paggutom ka, di ba? Parang hindi mo alam ano yung pofokusan mong gustuhin. Minsan iisipin mo gusto mo maging successful sa ganito, pero minsan may isip mo kailangan mo kumain. Nung siguro mga 9 years old ako, na-experience ko po talaga yun na wala kaming may saing. So, nagsasalansan ako dun sa kapitbahay namin. Shoutout kay Nanay Nita. Yun, tapos, yung 20 pesos na ibibigay niya sa amin, yun yung bibili ko ng pangbigas. So, hindi ko malinaw sa akin ng bata ako, ano yung gusto ko talaga. Kasi di ba may mga bata na gustong maging doktor, paglaki. Kumbaga, gusto ko lang magkaroon ng masarap na pagkain. Gusto ko Ganun. Yun lang ang hiling mo. gusto Yun niya ang lang pangarap mo. makasurvive, Oo. sa bawat araw na dumarating.
So, ganun Okay. lamang. Paano nung nag-high school ka? Ngayon, sino yung gumabay sa'yo noon? Siyempre, pag high school partner, no, dyan Mm. napapasok yung... Medyo may pagkagastusan na talaga dyan. Yes, oo. Tsaka dito na yung lahat ng mga madidiscover mo sa buhay, marami ka ng tanong. Mm. Lalo na pag pumasok na yung puberty partner. Yan. Nung natatandaan ko naman po, nung high school ako, hindi naman sobrang hirap Mm. talaga. Kasi nandun ako sa ate ko, sa kay Ate Len. Bali pang-apat siya. Mm. Pangatlo pala, sorry Telen. Pang-apat ka pala. Doon ako most of my high school days. Pero palipat-lipat, pabalik-balik pa rin ako sa nanay ko. Doon, provided talaga ni ate yung pagkain namin. Wala akong tas sponsored pa ako ng Japanese sponsor ko noon sa gamit. So, hindi mahirap pagdating sa pagkain. Yung siguro nung time na yun, kasi teenager nga, wala kang malinaw na guidance. Kasi una, hindi ako close kay nanay nung time na yon. Kasi namatay din si tatay. So, parang may sarili siyang healing stage. Which is naiintindihan ko. Si ate ko naman, syempre may pamilya rin siya. Yung mga kapatid ko, gumagawa rin sila ng sarili nilang buhay. So, during that time, feel ko mag-isa ako. Ganun. So, parang hindi rin malinaw sa akin ano ba yung direction ko nung high school ako nung teenage ako. Basta maka-get by, ganun. Kasi ang hirap nun ha. Imagine mo nung nag-aaral ka, yung nawalang father mo, high school ka na nun. Second year. Second year high school. Ang hirap mag-aaral yan kasi palipat-lipat ka nga ng bahay. Opo, every year. Paano mo na-discartehan yun? Kasi syempre, ang hirap niya na. Iba yung pakikisamahan Oo. mo. Iba na naman yung... Siguro yun din po, may sa part ko, dahil nga wala siguro akong direction, hindi ko alam kung saan ako mag-i-stay. So, yun, wala akong stay put na kaibigan. Oo. Sobrang hirap. Tapos ngayon, pag binabalikan ko yun, wala akong high school friend na talagang nagstay. Siguro meron ilan yung mga later days ko na talaga naging close. Pero yung parang buddy-buddy, ganun, wala. Sobrang hirap siguro, lalo sa part nung sa mga teachers. Kasi wala kang identity na palipat-lipat kayo. So, yun. Mas close ka sa father mo, no? Ano kinamatay ng father mo? Lung cancer po. So, gaano kahirap yung natanggapin? Siyempre, close ka sa tatay mo. Anong uling nga sinabi niya sa'yo o bilin niya sa'yo na dapat maging matatag ka? Wala, actually. Natatandaan mo? Hindi kasi, yung family namin hindi ganun. Hindi kami vocal na type of family na, oy, mahal kita, or galingan mo, ganyan. Siguro yung na lang, yung time na nagsabi ako sa kanya, nalulutuan ko siya ng biko. Tapos hindi ko na nagawa kasi hindi na siya nakakakain. Tapos lagi na siya nasa ospital. So, ayun. Tapos, yung time na mamamatay na siya ngayong araw, doon siya nagstay sa amin kila ate. Tapos, hindi na siya nakakapagsalita. Hindi na rin siya nakakakain. Bago ko umalis papunta ng school, sabi ko sa kanya, gusto mo kumain tayo? Tapos tumango lang siya. Tapos sinubuan ko siya nung yung biscuit na manipis. Ewan ko kung pwedeng sabihin yung pangalan nun. Basta yun na yun. Tapos pinilit niya lang palang isubo. Tapos nung namatay na siya nung hapon, nilinis yung niya. In-stack niya lang pala sa dito niya yung para lang Sabi niya na sinubo. Pinakain ko siya, ganon yun. Yun lang yung last na natatandaan ko. Paano nabuhay si Ethel na, syempre, after nung high school, na ganun kagad yung na-experience mo, no? Paano mo naitawid hanggang kolehiyo? Actually, late na po ako nag-college. Kasi hindi nga po ako nakagraduate ng high school. Tapos, umalis ako sa amin. Kasi, yun nga po, hindi ko na masyadong i-detail kasi medyo para na rin sa ng anak ko. Pero, umalis ako sa amin, lumayas ako sa amin. Tapos, hinanap ko yung sarili ko. Kung saan ako organization nakapunta. Kasi, parang hinanap ko yung value ko. Kasi nga, hindi ako talaga naging parang sobrang tied dun sa family ko, ganun. Tapos yun, mapusok. Siyempre, mapusok, bata pa, ganyan. Tapos yun po, na-stop ako, hindi na ako nagtuloy mag-aral. Tapos doon ko na nakilala yung tatay nung panganay ko.
Tapos, nabuntis ako at the age of 19, nanganak ako ng 20. Mhm. So, ayun po. Tapos, nung ilang months lang kasi umalis na siya agad eh, yung tatay ng anak ko. Hanggang sa namatay siya, hindi niya masyadong nakasama yung bata. Pero ano po, proud naman ako sa kanya kahit na ganun yung naging decision niya sa buhay kasi nabuhay siya sa prinsipyo niya tsaka sa kung ano pinaniniwalaan niya. Although sa iba hindi siya ganun ka acceptable or maganda pakinggan. Pero naniniwala po kasi ako during that time din, kahit naman hanggang ngayon sa asawa ko, na meron kaming sariling individuality. Or regardless, kahit mag-asawa kayo, meron pa rin kayong mga choices sa sarili nyo na hanapin nyo yung sarili nyo, sige, ganun. Pero at the same time, masakit kasi nung time na nawala siya, parang inisip ko paano yung anak ko. Paano siya lalaki nang walang tatay, ganun. Ala, sabi ko, di ako iiyak. So, sa mga nangyari, di ba, yung una, nawala yung father mo, tapos yung tatay ng anak mo nung una, no? And never ka bang nagtampo sa Panginoon kasi sa mga nangyayari sa inyo, sa buhay mo? Hindi talaga. Kasi po, nung 9 years old ako, una akong na-introduce sa church Mhm. nung kaibigan ni nanay ko. Tapos, since then, naniwala talaga ako na kung ano man yung nangyayari sa'yo ngayon, ito yung hubog sa'yo sa plano ng Panginoon. Kung ano man yun, kahit ano pa yan, may mas malaking plano yung Panginoon sa'yo. Siguro nisip ko talaga nun, maniwala man po kayo sa hindi, pero naniwala ako na redirection sa akin yung nagkaroon ako ng anak, nung panganay ko. Kasi sabi ko nga sa pamangkin ko, if hindi nangyari sa akin yung anak ko, or hindi Dumating. nawala yung, hindi dumating yung anak ko, hindi nangyari sa nangyari yung sa tatay niya, siguro wala na rin ako dito. And wala akong pangarap sa buhay ko. Kasi yung anak ko talaga nagbigay ng pangarap sa akin na kailangan ko ayusin yung buhay ko. Ganyan. Pero kapag tinatanong po ako ng mga kaibigan ko or mga kakilala na anong naramdaman ko nung time na nawala yung tatay nung panganay ko, una po talaga, masakit. Lahat naman po talaga, diba, dadaan sa ganun na pain. Pero never ko kinwestiyon si Lord na bakit ako, ba't nangyari to? Kasi naniniwala po ako na mas malaki yung plano ng Panginoon para sa akin kaysa sa plano ko sa sarili ko. Yun ang pagkukuhanan mo talaga ng lakas no, para maka-move forward. And partner, no, nabalitaan namin na after nung mga nangyari, dito na nagsabay-sabay yung blessing sa buhay mo. Na ang ganda dahil nakapagtapos ka ng ALS, TESDA, and nakapasok ka sa trabaho. Opo. Kwentuhan mo kami tungkol dito. Ano po, July 8 po namatay yung tatay ng panganay ko. So, 11 years na siya ngayon. July din nag-start yung ALS. Sabi ng nanay ko, sige, try mo mag-enroll. Hindi pa namamatay siya nun. Tapos, nag-enroll po ako sa Lasal, sa balik-aral program ng Lasal Dasma. Tapos, night po yun, alas 8. Alas 4 hanggang alas 8. Noon. Tapos, pagkatas po nun, sabi ko, nung time kasi na yun, nag-organizer po ako sa mga politiko. Shoutout sa mga naging anak ko. Usap tayo sa election na, 2028. Ayun po. Tapos, sabi ko, parang hindi stable yung ganong income. Although malaki, totoo po yun, walang joke doon. Pero seasonal lang siya. Pag campaign period, or kung gusto mo magstay sa politiko na yun, once na nanalo sila. Pero sabi ko nga, hindi para sa akin. Hindi siya para sa akin. So, sabi ko, kailangan meron akong stable na, Tapos yung iba, nagsasabi pa sa akin na, mag-BH ka na lang, ganyan. Sabi ko, hindi ako para doon. Yung parang iwan ko yung anak ko, tapos mag-abroad ako, mag-BH, ganyan. Sabi ko, parang hindi ako para doon. Hindi ko po dinidegrade yung mga, alam ko lang sa sarili ko na may iba akong purpose sa buhay. Tapos, ayun po, sabi ko, mag-enroll ako sa TESDA. Yung sa St. Aloysius po, thank you so much po kasi nakagkaroon ako ng certificate sa NC2. Ano po yun, 8 to 11 ng gabi. So, after nung class ko sa Lasal, punta ako sa TESDA.
Tapos may practice kami sa call center, paano mag-handle ng customer inquiry, ganyan. Tapos po, nung pag umaga na, kasi uwi ako mga 12:00 na. Iyak lang ako sa gabi. Parang wala po kasi ako, di ko binigyan yung sarili ko ng time to heal. Kasi usually, di ba po, pag namatayan kayo, parang may time kayo to mourn, ganyan. Sa akin, hindi ko napagdaanan yun. Tapos wala po talaga akong masabihan. Kahit pamilya ko, hindi ko sila nasasabihan na, eto yung nararamdaman ko, malungkot ako, ganyan. Wala. So, pinagod ko yung sarili ko. To the point na gusto ko pagdating ko sa bahay, tutulog na lang ako. Pero hindi pa rin ako nakakatulog. Iiyak na lang ako hanggang madaling araw. Hanggang sa papasok na ako ng 5:00, ganyan. Kasi pupunta ako sa iba't ibang lugar eh. Sa field work nga po kasi ganun. Tapos, ayun, nung natapos yung test the training po namin, nilakasan ko yung loob ko, hindi pa ako gumagraduate sa ALS. Nag-apply na po ako ng company sa BGC. Anong trabaho? Sa call center na Okay. po. Kasi naipasa ko na po yung sa TESDA. Tapos, na-endorse po ako sa BGC, sa dating ARB. Ngayon po, Service First na sila. Sila po yung unang-unang company na niwala sa akin. Sir Albert, nakikinig ka. Ano po kasi, hindi po ako, underqualified po ako dun sa trabaho na yun. Kasi yung tinatanggap lang po nila dun is either may experience ka or 2 years na college level, ganun. Hindi pa nga po ako graduate ng high school nun eh. Tapos ako lang po yung nakapasok first time na may makapasok doon na. Wow. Sobrang thankful ako, Sir Albert, kung nakikinig. Kasi, sabi niya po sa akin, I have the potentials, tsaka nakita niya po yung approach ko po sa buhay na naniwala siya sa akin. So, yun po. Kaya sana po, if mayroong katulad ko na inisip nila na hanggang doon na lang sila, hindi totoo yun. Diba? Pag gusto talaga partner no, magbubukas talaga sa iyo yung pinto. Nasa sayo na lang kung paano mo papasukin yun Yes. Naku, eto naman. So after nito, no, meron na namang panibagong pagsubok na dumating sa buhay mo. Eto na yung pumasok naman yung pangalawa mong anak. Yes. So itong partner mo dito, nakilala mo nung anong trabaho mo nun? Sa call center. Sa call Doon center na. na kayo Oo. nagkakilala. Actually, hindi. Nakilala ko siya kasi yung kambal niya. Oh. Kami kambal pala. Katrabaho ko. Yun yung Okay. Tapos inad ko siya, akala ko siya yung katrabaho. Ay, ang galing naman. Nalito. Ganun. Hindi po niya sinasabi na kakambal siya. Hindi po niya sinabi na. Yung katrabaho ko. Si Oo. Jojo. Ay, Jojo. hindi niya ako sinabi na. Ang ganda naman ng love story niya. Napagkamalan mo na siya. Ako kasi hindi yung Facebook niya malayo yung profile niya, tapos iba yung pangalan niya. So hindi po namin alam, hindi ko po alam na may kakambal siya. So inad ko siya, tapos tagal 2 years bago niya ako in-accept. Grabe, years? 2 years Sure, ah. Okay, then, Tapos yun po, simula na yun pupunta siya sa office. Cavite. Sa Cavite. Nasa Cavite na po ako, working student na po ako. Taga saan ba si Mr. mo? Tagig po. Oh, may effort. Oo, effort talaga, no? Then sa 2 years, nung niligawan ka, naging kayo, eto na, no? Partner, iisa na sila. Ngayon, anong nangyari? Anong ganap? Kwentuhan mo kami. Oo, nagkaroon ka ng Ano po? depression eh. Opo, nabuntis ako, estudyante ako nun kasi nag-aral po ako ulit. Doon na po ako nag-college sa Okay. KABSU. Tapos po, nung time na na nabuntis ako, hindi ako ready na. Kasi iniisip ko na po talaga noon na mag-isa na lang ako. Kami na lang nung anak ko. Wala na po akong, kumbaga meron ako nakikilalang mga tao, pero hindi, parang sinasabi ko palagi na come and go lang yung mga tao. Simula po nun, hindi talaga, alam niya naman po yun. Meron din po dati sa akin na naligaw sa trabaho ko na tagal, mga siguro 3 taon din. Hindi po kami hindi nag-work kasi hindi ko po nakikita. Sinabihan po ako na parang takot daw po kasi ako na parang kapag may mga nagmamahal sa akin, tinataboy ko po palayo. So, yun din po yung sabi ng iba sa akin, very intimidating ako.
Tapos siya lang po yung matyaga kasi pumunta siya. Nagpakilala siya sa pamilya ko. Ayoko nga magpakilala ng tao. Kasi siguro po takot ako na baka may makilala yung anak ko, mapalapit sa kanya, tapos mawawala ulit. Katroma. Oo. Opo. Tsaka syempre babae po yung anak ko. So hindi ko pa naisip na magdadagdag ako ng tao sa buhay ko. Tapos ayun po, nung nabuntis ako, cut the story short po, na nabuntis ako, marami pong naging issue. Una kasi single mom ako, sa side niya, syempre binata, marami po tayong maririnig na mga Salita. hindi maganda. To the point na talagang bumaba yung tingin ko sa sarili ko na, ganun ba akong klaseng tao, ganun na. Kasi may anak na ako, ganyan. Pero wala po akong hatred na naramdaman sa kanila. More on siguro sa sarili ko na, totoo ba na ganun akong babae kasi may anak na ako. Pero, nagpatong-patong na. Nung time na nagtrabaho na ako sa Alabang, doon po ako na-diagnose na may severe depression with anxious distress. Clinically diagnosed po talaga ako. Kasi may time po na during the duty, nanginginig po yung katawan ko. Kasi for the longest time, 5 years, hindi po ako nakakaramdam ng takot. Simula po nung namatay yung partner ko noon, parang yun po yung naging trauma response ko. Sabi ng doktor sa akin na kahit nga po naglalakad ako sa madaling araw, ako lang mag-isa, wala po akong ganun. Or sumakay ako ng kahit na extreme rides, hindi po ako nakakaramdam ng takot. So, hindi na po pala normal yun. Parang shinield mo bigla yung puso mo no? Wala na po ako naramdaman kahit na anong takot. Then eventually, siguro dala din ng hormones ng pagbubuntis. Lahat po ng parang shield ko na bumagsak. Doon bumalik lahat ng trauma, yung mga hindi ko na-process na emosyon nung bata ako, nung namatay yung first partner ko. Then eventually yung mga stress factors nung time na pagbubuntis ko po. So, ayun, may time po na, hindi to alam ng iba, kahit ng family ko. Ngayon, alam niya na, may time po na hindi ako nakakausap. May time na lumalabas ako sa trabaho, naglalakad ako mag-isa, hinahanap ako ng asawa ko. Tapos, may time po na ilang gabi na tulog lang ako. Ilang araw, ilang gabi, tulog ako, binibihisan ako ng asawa ko, pinapakain niya ako. Tapos, may time na iiyak lang ako, tapos walang salitang lumalabas. Even ako, hindi ko na po alam kung anong nararamdaman ko. Tapos, thankful lang ako sa asawa ko kasi matyaga siya, dinala niya ako kung saan-saan sa ST, ay ba yun? UST, mga ganyan po. UST po pala, sorry. Tapos, ang nagkaroon po kami ng schedule isa, PGH. Doon po, libre po magpa-check up sa PGH. Tapos, doon na po nila ako tinerapi. May time po na binigyan nila ako ng gamot. Kasi nga po, sa sobrang dami po nang pumapasok sa isip ko, may time na po na talagang gusto ko na nang mawala. Actually, hindi biro ang depression, ha? Di ba? Lalo na ngayon, parang maliit lang sa tingin nila yung problema, pero sa nakakaramdam niyan, di ba? Parang gusto mo na sumuko. Totoo po. Ano nagpalakas ang loob mo? Nung time po na yon, siguro ang iniisip ko na lang kasi yung panganay ko. Kasi may time po na iniisip ko na gusto ko na lang mawala, isama ko na lang yung baby sa tiyan ko. Pero nung time po kasi na yun, hindi ko pa po kasama yung anak ko. Nasa side po kay nanay po. Kasi ayaw din ni nanay na mahirapan ako during yung pregnancy ko. Nung time na yon, hindi pa kami magkasama. And nilook forward ko na lang na isang araw masasama ko na yung anak ko, na bubuo kami ng pamilya, kasi yun yung laging sinasabi sa akin ng asawa ko. Pero talagang hindi mo mapigilan yung thoughts na ayoko na talaga, gusto ko na lang mawala, ganun. Tapos nung thankful po ako sa PGH kasi sobrang tiyaga nila sa akin na usually kasi once a week lang yung session, pero sa akin umabot ng 2-3 per week. Considering na buntis ako noon, so sobrang lala talaga ng depression ko. Kasi po, if babalikan ko yun, ngayon hindi ko masyadong ma-recall. May mga memories ako nung bata ko na hindi ko masyadong ma-recall. And in-explain sa akin nung doktor na, pag po pala may depression ka, totoo po to, physically, namamagay yung utak mo. So may mga bagay na hindi mo na Maalala. Opo. At saka,
Totoo po niyan. May mga words na ako na hindi ko na rin masabi. May mga way ako na hindi ko na ma-express yung sarili ko the way na kaya ko noon. Noon po kasi, yung mga ganito easy lang to sa akin. Hindi naman po saan, pero totoo po yun. Nag-MC ako sa mga programs, ganyan. Makipaghalubilo, sobrang dali lang sa akin. Ngayon, pagka po kausap ko kayo, may mga words ako na hindi ko mailabas kasi nakalimutan ko na. Ano nga ba yun? Hindi yun yung gusto kong sabihin eh. Pero totoo po yun, manifestation po yun ng depression sa mga tao. So, akala po nung iba, sa isip lang yung depression. Pero yung totoo po nun, meron siyang physical, sa Effect, tao. no? Even sa itsura, meron yung paglaki ng, yung pamamaga ng mukha, or yung parang, ano po ba, yung sa babae, mga braso, lumalaki kasi nag-stuck yung sa cortisol. Yun po yung nasabi ng doktor sa akin. So, hindi lang po siya, Sa isipan sa lang. isip lang. May iba naman po sobrang payat. Iba-iba po. Iba, daw po. lumalaki. Opo, iba-iba po talaga. So, ayun po. And thankful naman po ako na nakalagpas ako sa part na yun kasi nakailang session din po kami sa PGH and sobrang tiyaga ng asawa Sa ko. tulong ng asawa. Sobra po. Tas hindi ko ma-imagine yung buhay if hindi siya yung nandun during the time. Kasi sino na magtsatsaga sa akin? Mag-alaga, di ba po? After ng lahat ng pinagdaanan mo, no, then partner, eto na yung dumating din na isa sa magandang biyaya sa inyo nung asawa mo ngayon, no, na nagkaroon na kayo ng negosyo. Ay, oh. Paano nyo naisip or paano kayo nag-come up dito sa negosyong ito? Kasi po di ba po nag-call center ako, tas nag-pandemic. Nung time po na bumalik na sa pagtatrabaho, tapos nag-on-site ako, bumaba po talaga yung immune system ko. Tapos na-hospital ako, parang sa ER ako for 24 hours kasi wala pang room. Doon ko po nakita yung mga tao come and go sila doon sa hospital. Literal po, parang papasok, may mamamatay, may yung mga ganun po. So, sabi ko, nung nakita ko yun, sabi ko, hindi na ako aalis ng bahay. Parang doon na lang ako magtatrabaho sa bahay. Tapos doon na po ako nag-start mag-VA. Nag-freelance po ako. Na-inspire din ako sa kapatid ko, Ate Ine. Tapos, ayun po, nung nakita ko po na hindi rin po madali mag-VA kasi wala kang assurance ng trabaho, ganyan. Kasi any moment, pwede ka Pwedeng nilang mawala. tanggalin. And swertihan din talaga sa client. So, ano po, sabi ko sa asawa ko, ano ba yung pwede namin gawin, ganyan. Actually, idea niya to. Idea niya, idea niya talaga yung pagbabazar. Kasi dumating sa point na parang gusto niya na lang magtinda sa kalsada, yung nakamotor na nagtitinda ng pagkain. Sabi ko, masyado kang gwapo. Ay! Baka siya mabili, ano? Hindi bagay. So, inisip ko po ng way para mag-explore kami. And at the same time, wala na po kasi kaming mundo. Parang dalawa na lang kami sa bahay, kami na lang nakakulong, ganyan. So, ayun, nag-start kami last year, yung sa bazaar. Nag-start po talaga to sa yung pagbibake ko, yung tinapay. Kasi yun po yung... May connect sa pagkabata mo dahil sa tinapay na doon ka na, kumbaga yung naging inspirasyon mo. Kasi nung bata po ako, pretend ako ng yung harina lang. Sabi ko, paano ito ginagawa yung tinapay? Ganyan. Tapos, hindi ko Ito na. yun pala yun. Tapos, ayun. Tapos, di ba nga po, yung time na, lala ko ni grade 6 ako, dalawang piso na po kasi dati kasi piso lang, di ba? Ngayon, mahal na 5 piso na eh. Pag meron akong 2, pwede na akong bumili ng tinapay. Kasi ang awkward naman kung piso lang yung bibili mo, diba? Isa lang. Dalawa na. Dapat dalawa para ilagay sa plastic. Kasi pag isa lang, hindi ilalagay sa plastic lang. Hawak mo lang yun. So, ayun. Dito na nagsimula. Opo, dun, nag-start ako na mag-bake. Nung 2016 pa naman po, talaga ako nag-start mag-bake. Pero nito ko lang na-explore. Gawa din ng asawa ko na talagang pinupush na ako. Kung ano yung mga hilig ko, kung ano yung mga gusto ko, sige, try na. Very supportive. Very supportive po talaga yan. Tapos, ayun po, nag-start kami sa mga bakes, ganyan, pastries. Tapos, eventually, habang nagbabasar kami, nakita namin kung ano yung mga gusto ng tao. And at the same time, na-realize namin, hindi pala pwedeng palaging sa bazaar kasi nga may season. So, Tama. nag-come up kami sa idea na yung pastries namin, more on sa events.
Sa mga paisley corners, ganyan. Nilalabas pa rin naman namin from time to time kapag merong demand sa bazaar. Pero doon na po lumabas yung 3 Sibs, which is yung 3 Sibs, yung mga anak namin. Yung pangalan nung trade namin sa mga bazaar. Iba-ibang pagkain po yun. Cute. Pasta, spuds, mango sticky rice, yan, ganyan po. So, ayun, doon kami doon nabuo yung namin na mag-business kami. Ang pangalan ay Yung sa akin po, yung sa Bix is Not So Sweet. Not So Not so Sweet. sweet. Kasi po, yun po yung laging feedback ng mga customer namin. Ang sarap, hindi siya masyadong matamis. Para sa mga hindi diabetic, no? Mga trentahin. Ayan. tama. Sakto sa mga Alam niyo na, ha? trentahin. Okay. Yes po. Tapos yung sa 3 Sibs naman po, yun yung sa asawa ko. Which is yung sa mga anak namin. Kumbaga yun yung nurture namin sa bazaar. Ganyan. Kasi gusto namin lumago pa. Nagkaroon ba kayo ng pwesto? Ang unang pwesto nyo? Wala pa po kami ngayon na physical na store. Or, Sa more on sa bazaar po talaga kami. Kasi siya nandun yung bugso ng tao. tama. Kasi dinadaya siya. Pero may span kasi yung bazaar eh. May mga online na rin kayo. Yes po, yes po. Yung mga shout out sa mga resellers ko dyan. May resellers po kami. Saan na kayo? Saan na karamihan ng mga resellers mo? Sa Metro Manila? Based po kami kasi sa Cavite. Mhm. So, more on sa Trece, Dasma, Indang, Gentry. Yan yung mga resellers. Madami Nako, na din. alam mo, may kilala tayo. Ang pangalan, Mabi. Taga 13 yun. Baka mag-reseller sa Ay, iyo. gusto ko diba? ba? Sige. Naku, dahil dyan, sa dami ng ang pinagdaanan mo, ano ang mensahe mo ngayon? Dahil close ka sa iyong tatay, di ba? Kung nakikinig siya, ano yung mensahe mo sa kanya? Alay ko, iyak eh. Siguro, sa tatay ko, sayang kasi hindi mo inabutan. Sana naranasan mo yung kami magkakapatid, capable na, para bigyan ka ng medyo maalwan-alwan naman. Maranasan mo yung masasarap na pagkain. Yung bulalo, madali na natin maluluto. Ganyan. Favorite niya kasi yun. Si tatay kasi hindi siya outspoken sa pagmamahal. Like, hindi niya sasabihin sa'yo na mahal kita. Pero sobrang expressive niya. As in, sobrang simpleng bagay. Ibibigay niya talaga yung best niya sa anak niya. Kung buhay si tatay, siguro very proud siya sa akin. And sa amin, magkakapatid. Tsaka, siguro, mas happy si nanay ngayon kasi si nanay kasi sobrang gal nila nagsama, tas wala naman siyang ibang buhay kundi si tatay lang tsaka kami. So sana yun, kung nabubuhay siya ngayon, medyo makita niya yung mga anak niya na bumubuo ng pamilya na gusto niya. Pangarap niya po kasi broken family sila, si tatay ko. And alam ko na matutuwa siya sa asawa ko. Tama naman. Kasi, driver din si tatay, driver din niya asawa ko. Tapos, yun lang naman yung pangarap ng mga tatay para sa mga anak nila, di ba? Yes. And I think- Mapagmahal na asawa. And I think proud na proud sa iyo at nakikita niyo yung mga nangyari sa buhay mo. Ano ang mensahe sa mother mo? Mensahe mo sa kanya? Nay, sobrang thankful ako kasi, although, may mga misunderstandings naman po talaga. Wala namang perfectong magulang, walang perfectong pamilya, pero very thankful ako kay nanay kasi every step of the way, mula sa panganay ko hanggang sa pangatlong anak ko, nandyan siya sa lahat ng pregnancy ko. Nay, thankful ako kasi, isang tawag ko lang dyan kay nanay, Nay, punta ka dito. Punta ka dito, wala akong bantay yung mga anak ko. May bazaar kami, ganyan. Kasi hindi po talaga kami nagpapa-alaga sa iba, opo. So, yun, si nanay, yan, one call away yan. Tsaka, sobrang appreciate ko si nanay kasi, hindi siya yung wala nga expressive sa pamilya namin. Pero si nanay kasi, sa lahat nga po ng pregnancy ko, nandun siya. Kahit parang, against all odds na yan si nanay, kahit ano nang sabihin ng ibang tao, pero Kakampihan ka niya. Oo, kakampihan niya. Forever. Paglalaban. No? Yes. And speaking of kakampi,
Eto na, ang huli. Ito na, syempre. Huli nating request. Oo. Request talaga. Kay Mr. Pogi. Yan. Ano naman ang mensahe mo sa iyong poging asawa? Ayan. Tulad ng sinabi niya kanina, no? Ayan, hindi ko kasi ito madalas nasasabi sa kanya. Pero thankful ako kasi andyan siya. Pinili niya ako. And sobrang proud ako sa kanya, sa pagiging asawa niya, sa mga anak ko. Actually, yung pinaka-proud ako is paano siya naging tatay sa panganay ko. Hindi niya naman talaga kadugo. And everyone will attest kung ano siya kadedicated. Mula umaga, gigisingin alas 5, may baon na yung mga anak namin, especially yung panganay namin kasi recently lang naman nag-eskwela yung mga anak namin. Pero ever since, yung unang, hindi ko ito makakalimutan, Dad, yung sinabi mo sa akin nung hindi pa kami mag-asawa. Getting to know pa lang kami, sabi niya sa akin, if ever na magsasama kami, ituturing niya yung anak ko as sarili niyang anak. And hindi niya ipaparamdam na iba siya. And up today, talagang, Dad, thank you so much. Wala, hindi ko na masabi lahat, pero alam mo na yan. Totoo naman talaga kapag pagmahal mo isang tao, package deal yan. Yes, lahat. Lalo na sa mga tatanggapin single mo. mom, di ba? Tanggap mo, dapat hindi lang yung babae, pati yung anak. Tama. Okay. Naku, maraming salamat sa iyong kwento, Ethel. At dahil dyan, tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Ethel Jan Tagala para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo, and yours truly, DJ Sheena. Eto, Thank you para so po much ito, sa iyong Ethel. kwento. At Maraming meron pa. salamat. Wait, there's more. Eto pa. Ito naman ay mula sa MX3. Dito ako believe! Ayan, baka may gusto kong pasalamatan at Yes. iimbitahan dahil malapit na bare months na, no? Ilang tulog na lang para sa mga gusto order. Ayan. So, una po, thank you po sa lahat ng patuloy na sumusupport sa aming small business. Sa lahat po ng mga, hindi ko na kayo mababanggit lahat, pero kilala nyo na po yung mga sarili nyo. Sa family ng asawa ko, sa family ko, sobrang thankful ako kasi lagi kayong supportive. Kahit saan kaming bazaar, pinupuntahan nyo kami. And sa mga nakikinig po, open po kami for resellers, Not So Sweet. Follow nyo lang po yung page namin. And especially po yung mga single mom. Actually, advocate kami ng mga single moms na gusto magkaroon ng extra income. Ayan, Nagbibigay kami ng extra special pricing sa kanila and extra support. Alam po ng mga resellers namin kung gaano kami ka-generous Ayan. when it comes to support. Hindi lang sa products namin, pero yung personal din na meron kami. And gusto ko lang din pong pasalamatan yung, hindi po to sa business namin, pero yung meron po kasi kaming group na binubuo every Christmas season po kasi may gift giving kami. Last year po sa mga street children Ayan. and mga street sweeper. And this year hopefully ma-achieve namin yung goal namin for mga women na na-experience ng violence and also yung mga assisted living. So, yun po. Ganda. If you want to support the same advocacy po, kindly follow our page, Not So Sweet. And kapag po may mga bazaar kami, po-post po namin yan para po ma-visit nyo rin kami and be part of the advocacy na meron po kami. Okay. Yan. Naku, Maraming salamat, Ah. Ethel. Thank you so Thank much. you po, thank you po. Nako, mga pangga. Isa na mga punong-puno na kwento ng inspirasyon sa mga panggapo natin na mga nakinig at nanonood sa ating Facebook Live. Siyempre, ito ang MX3 Stories. Hatid sa atin ng MX3. Dito ko believe. Muli po ako po yung Jimbo Labog. Na Jimbo Lisis DJ, ako po si Jimbo. At ako naman na nag-iisang pabebot na si Sheena. At ito po ang 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!